Dako na po sa pangangaral ng salita ng ating Panginoon Diyos. Magpapatuloy na po tayo sa ating pong serye ng pangangaral sa aklat po ng Juan. At tayo po ay nasa bahagi na ng Kabanatang 10. So kung meron po kayong kopya ng banal na kasulatan, samahan niyo po ako roon sa aklat po ng Juan, mga talatang Kabanatang 10. Ang mga talata po ay 30 hanggang 42. So nasa huling bahagi na po tayo ng Kabanatang 10, mga kapatid. At ang titulo po ng ating pong pangangaral ngayon ay may pamagat, Ako at ang Ama ay iisa. Ako at ang Ama ay iisa. Inayayahan ko po kayong magsitayo lahat bilang pagbibigay galang sa pagbasa ng kanyang banal na salita. Ako po'y bumabasa sa salin ng ang Biblia. Ako at ang Ama ay iisa. Nagsidampot ng mga bato ang mga Hudyo upang siya'y batuhin. Sinagot sila ni Jesus, Maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang yaon ang ibinabato ninyo sa akin? Sinagot siya ng mga Hudyo, Hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong. At sapagkat ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Diyos. Sinagot sila ni Jesus, Hindi baga nasusulat sa inyong kautusan, aking sinasabi, kayo'y mga Diyos? Kung tinawag niyang mga Diyos, yaong mga dinatnan ng salita ng Diyos, at hindi mangyayaring sirain ang kasulatan, sinasabi baga ninyo tungkol sa Kanya na pinabanal ng Ama at sinugo sa sanglibutan, ikaw ay namumusong sapagkat sinasabi ko, ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng aking Ama, ay huwag ninyo akong sampalatayanan. Datapwat, kung ginagawa ko ang mga yaon, kahit hindi kayo magsisampalataya sa akin, ay magsisampalataya kayo sa mga gawa upang maalaman ninyo at pag-unawa na ang Ama ay nasa akin at ako'y nasa Ama. Muling pinagsikapan nilang siya'y hulihin at siya'y tumakas sa kanilang mga kamay at siya'y muling naparoon sa dako paroon ng Jordan, sa dako ng unay pinagbautismohan ni Juan at siya'y tumira doon. At marami ang mga nagsiparoon sa kaniya at kanilang sinabi, katotohanan si Juan ay hindi gumawa ng tanda, ngunit lahat ng mga bagay na sinalita ni Juan tungkol sa taong ito ay totoo. At marami ang mga nagsisampalataya sa kanya roon. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Makakaupo na po kayo, mga kapatid. Ako at ang Ama ay iisa. I think obvious po, mga kapatid, kung saan po nanggaling yung titulo ng ating sermon sa umaga pong ito. Ito po ay hango, walang iba kundi mismo sa sinabi ng ating Panginoong Hesukristo in verse 30 na siyang binasa po natin kanina. Bagamat napakapayak po at maikli itong kapahayagang ito mula sa ating Panginoong Hesus, alam niyo po ba na ito po ay nagiging tampulan ng iba't ibang kontrobersya at maling paniniwala. Gaya halimbawa ng paniniwala na tinatawag na modalism na pinapaniwalaan ng ilang grupo ng mga Pentecostals. Ito po ay paniniwala na ang tatlong persona daw ng iisang Diyos ay walang distinction at iisa lamang daw pong persona. Kumbaga, nagpapalit-palit lang daw po siya ng modes. Kaya po ito tinawag na modalism, modes. Na para bang nagpapalit-palit lang daw po ang Diyos ng mga maskara. Minsan, nagpapahayag po siya bilang si Ama. Minsan, nagpapahayag po siya bilang si Anak. At minsan, nagpapahayag po siya bilang ang Espiritu Santo. Modalism. Kumbaga, sa iisang Diyos, meron lang daw pong iisang persona na nagpapalit-palit lang daw po ng kapahayagan at nagpapalit-palit lang daw po ng pagpakakilanlan or modes. So obviously, mga kapatid, if you're familiar
or well-versed sa doctrine of the Trinity, maliwanag po dito na dinideny po nila o tinatatwa po nila ang isa sa mga fundamental doctrines ng Christianity, which is none other than the doctrine of the Trinity. So if you're, by the way, gusto kong i-rehearse, naalala niyo pa po ba kung ano ang doktrina ng Trinidad? Na tayo pong mga Kristiyano ay naniniwala na meron lamang pong iisang Diyos. Hindi po tatlo ang ating Diyos. Naalala ko, noong tayo nagsisimula pa lamang, palagi ko pong tinatanong yung mga dumadalo sa ating Sunday school. Hindi ko napapangalanan, no? Baka mapahiya sila. Pero alam ko naman, alam nyo na ngayon. Ano? Nagtuturo po ako doon ng fundamentals of the faith. Lagi ko silang nililito just to test kung naiintindihan nila yung aking sinasabi. Sinasabi ko, naniniwala ba kayo na ang Ama ay Diyos? Opo. Naniniwala ba kayo na ang Anak ay Diyos? Opo. Naniniwala ba kayo na ang Espiritu ay Diyos? Opo. Kung gayon, ilan ang Diyos? Tatlo po. Patay. Hindi po tayo polytheist. Pag sinabing poly, marami. Theist from the Greek word theos, Diyos. Hindi tayo naniniwala na maraming Diyos. As Christians, we are monotheist. Ibig sabihin, naniniwala tayo na iisa lamang ang Diyos. Yun nga lang po, ang ating paniniwala sa iisang Diyos na ito ay hindi isang-isa lang per se. Siya po ay mayroong tatlong personalidad na ang bawat personalidad na ito ay Diyos, pero sila ay umiiral bilang isa. So hindi siya masyadong nag-make sense sa human logic, at iyan po ay normal sapagkat ang pinag-uusapan po natin ay Diyos. Hindi po siya kasya sa ating kakarampot at ilang kilong utak, sapagkat ito po ay Diyos. So obviously, mga kapatid at mga minamahal, ito pong mga modalist o ilang grupo ng mga Pentecostal ay dinideny po yung ating doktrina ng Trinidad tungkol sa Diyos. Kaya naman po, maituturing ho natin ito ay heresy, at lahat po ng naniniwala po dito ay heretic, o masasabi po nating kulto. So I wonder, mga kapatid, kung paano po nila pinapaliwanag yung nangyari po noong ang ating Panginoong Jesucristo ay binautismuhan in Matthew chapter 3 verses 16 to 17, kung saan makikita po natin sa akto ng bautismo po na iyon na sabay-sabay pong nagpahayag ang tatlong personalidad ng banal na Trinidad. Ang ating Panginoong Jesucristo na siyang binabautismuhan, at ang banal na Espiritu na nasa anyo ng kalapati na bumababa sa ating Panginoong Jesucristo, at mayroong isang tinig na nagmula sa langit na walang iba kundi ang Diyos Ama. So paano yun magiging different modes in one person? Gayong sabay-sabay silang nagpahayag sa isang pangyayari. So I wonder, paano po ipapaliwanag yan ng mga modalist na mga Pentecostal? So maliban po dito, may mga grupo naman po gaya ng Iglesia ni Manalo na tinatanggi na ang sinasabi ni Jesucristo in verse 30 ay pumapatungkol lamang po hindi po pumapatungkol sa kanyang pagka-Diyos. Para sa kanila ito lamang po ay pumapatungkol sa kanyang pagiging isa sa Ama sa layunin. Pero sabi nila, hindi daw po ito pumapatungkol sa pagiging isa ng ating Panginoong Jesucristo sa pagiging Diyos niya. Sapagkat isa po, gaya po ng alam ninyo sa paniniwala, fundamental belief ng Iglesia ni Manalo na tinatawag ngayon na Iglesia ni Cristo, na si Jesucristo lang daw po ayon sa kanilang doktrina ay isa lamang pong tao. Hindi po siya Diyos. Kaya tinatanggi po nila na hindi po maaari na itong verse 30 ay pumapatungkol po sa pagiging kaisa ng ating Panginoong Jesucristo sa Ama bilang Diyos. You see, mga kapatid at mga minamahal, dahil sa maling pagkakaunawa po ng talatang ito, iba't ibang mga maling katuruan na po ang naglilitawan noon pa man pong unang panahon hanggang sa panahon po natin ngayon. Pero ang tanong po, mga kapatid, na gusto ko pong malinawan sa bawat isa sa atin, ano po ba ang katotohanan sa likod ng talatang ito na atin pong pinag-aaralan? Ano po ba ang dapat nating paniwalaan sa pagiging isa ng Ama at ng ating Panginoong Hesukristo?
Sa umaga pong ito, nais ko pong ipakita sa inyo yung tunay na ibig sabihin po dito ng ating Panginoong Hesus na nakabatay po sa konteksto ng mga talatang ito at hindi lamang po sa kuro-kuro ng tao at sa mga interpretasyon ng relihiyon. Gaya po ng lagi kong binabanggit sa inyo mga kapatid, context matters. Context is the king when it comes to biblical interpretation. Ibig sabihin mga kapatid, malalaman natin ang tunay na kahulugan ng talata kung atin po itong iniinterpreta batay sa mga talatang nakapaligid sa kanya o yung tinatawag po na immediate context. Ang tamang pag-interpret po ng Bible ay kinukuha po natin mula sa Bible mismo ang ibig sabihin nito o yung tinatawag po sa technical terms na exegesis at hindi natin kinakargahan yung Bible sa ibig nating pakahulugan nito o yung tinatawag na eisegesis. Yan po yung ginawa nating proseso mga kapatid, kaya po tayo nag-come up sa main idea ng sermon po natin ngayong umaga na ito. Which is ito mga kapatid, dapat nating paniwalaan na ang Diyos Ama at ang Diyos Anak ay iisa sa layunin at pagiging Diyos. Ulitin ko po yung thought na gusto kong maiwan sa inyo. Bilang mga Kristiyano, bilang mga tupa ng Diyos, bilang mga mananampalataya, dapat nating paniwalaan na ang Diyos Ama at ang Diyos Anak ay iisa sa layunin at pagiging Diyos. Ganyan po yung malinaw na tinuturo ng mga talata pong ating pinag-aralan sa umagang ito na hinati ko lamang po sa tatlong bahagi. Yung first part mga kapatid ay pinamagatan nating ang matapang na pahayag ni Jesus in verses 30 to 33. Makikita ho natin yan. Pangalawa po ay ang matalinong depensa ni Jesus in verses 34 to 38. At ang panghuli, ang magkaibang tugon kay Jesus in verses 39 to 40. So, isa-isahin po nating pag-aralan mga kapatid. Una po ay ang matapang na pahayag ni Jesus. Ang matapang na pahayag ni Jesus na makikita po natin mga kapatid in verses 30 to 33. So dito po makikita natin na hindi na po nagpaligoy-ligoy, hindi na po nagpatumpik-tumpik pa ang ating Panginoong Jesucristo na ipahayag kung sino po ba siya talaga. Na siya po at ang Ama, ayon po sa verse 30, ay iisa. Ang tanong mga kapatid, sa paanong paraan ang Panginoong Jesus at ang kanyang Ama ay iisa? Una, gusto ko pong makita niyo mga kapatid na sila po ay tunay na iisa sa layunin. Iisa po sila sa layunin. Ito po yung pahayag ng ating Panginoong Jesucristo in verse 30 ay hindi lang po niya biglang naisipan yung sinabi po niya roon na parang wala siyang pinanggagalingan o walang context. Basta na lang sinabi niya, ako at ang Ama ay isa. Hindi po gayon. Maalala ninyo mga kapatid na pinag-aralan po natin last week na ipinahayag po ito ng ating Panginoong Hesus na meron pong pinanggagalingan po siya. Meron po siyang sinasabi. At ito po'y pumapatungkol, kung maalala ninyo mga kapatid, sa mga pagpapala na tinatamasa ng kanyang mga tupa. Yung mga mananampalataya na gaya mo at gaya ko. Ano po? Ayon po sa verse 28, kung tataas nyo lang po yung basa, ang mga tupa daw po ng ating Panginoong Hesus ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapahamak. In the same verse, sinabi po dyan, walang makakaagaw daw sa kanila sa kamay ng ating Panginoong Jesucristo. And in verse 29, sinabi po dyan ng ating Panginoong Hesus na ang Ama daw po ang siyang makapangyarihan sa lahat at wala ding sino man ang makakaagaw sa mga tupa ni Jesus sa kamay ng kanyang Ama. Again, kamay ni Jesus in verse 28, kamay ng Ama in verse 29. Parehas po silang naglalayon at kumikilos para pangalagaan ang kanilang tupa. Nagkakaisa po sila sa layunin. Kaya po sinabi in verse 30, ako. After niya sabihin yung mga sinabi niya in verse 28 at 29, sinabi niya, ako at ang Ama ay iisa. Sapagkat silang dalawa, ang Ama at ang Anak, ay nagkakaisang lubos sa iisang layunin ito. Ano po ulit ang layunin mga kapatid? Ang iligtas at pangalagaan ang kanilang mga tupa. In that sense,
Kaya po niya nasabi na iisa sila ng Ama. Sila po, ulitin ko, para hindi po ninyo makalimutan, sila po ay iisa ng layunin. Yan po yung sinasabi ng immediate context. So, sinasabi niyo, Pastor, tama naman po pala yung Iglesia ni Cristo. No? Hindi ganun kabilis. Ngunit hindi lamang po kasi doon nagtatapos yung ibig ipahiwatig dito ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya rin po ito isinulat ni Apostol Juan. Sa mga susunod po na talata, mababasa po natin na sila po ay hindi lamang iisa sa layunin, sila daw po ay iisa rin bilang Diyos. O iisa din sila sa pagiging Diyos. Matapos pong matapang na sabihin ng ating Panginoong Yesus ang katotohanan na sila po at ang Ama ay iisa in verse 30, na-get po agad yun ng mga Hudyo na kanyang mga kausap. No? Biro nga po ng isang debatista. Buti pa yung mga Hudyo na-get yung sinabi ng ating Panginoong Yesus. Maraming mga relihiyon ngayon na hindi naniniwalang Diyos si Kristo, hindi nila na-get. Pero dito po, na-get, naintindihan, in other words, ng mga Hudyo, yung ibig ipakihiwatig ng ating Panginoong Jesucristo, na ipinapantay po niya ang kanyang sarili sa Diyos. At para po sa mga Hudyong ito na naniniwalang ordinaryong tao lang ang ating Panginoong Yesus, ito po ay napakalaking kapangahasan at napakalaking kalapastanganan. Ikaw na tao, nabasa nyo kanina, ipinapakilala mo ang iyong sarili na kapantay ng Diyos. Kaya po ang sabi in verse 31, nais po nilang batuhin hanggang sa mamatay ang ating Panginoong Yesus, alinsunod sa batas ng mga Hudyo na dapat po nilang gawin sa isang taong lumalapastangan sa Diyos at isang taong namumusong, ayon po sa Leviticus 24 verse 16. Kaya naman po bago po nilang ituloy yung maitim po nilang balak na paslangin sa pamamagitan ng pagbato ang ating Panginoong Hesus, sinabi po niya in verse 32, ganito po yung mababasa natin, sinagot sila ni Jesus, maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo, alin sa mga gawang ayaon ang ibinabato ninyo sa akin? Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong. At sapagkat ikaw, bagamat ikaw ay tao, nakita niyo paniwala nila? Kung sino ang ating Panginoong Hesus, ikaw ay tao, ay nagkukunwari kang Diyos. Sa makatuwid, mga minamahal, naunawaan ng mga Hudyo ang ibig ipakihiwatig ng ating Panginoong Jesucristo tungkol sa kanyang sarili. Na siya po ay hindi lamang isang ordinaryong tao gaya ng kamalian ng doktrina ng Iglesia ni Manalo, na siya po ay hindi lamang isang maliit na Diyos na nilikha lamang ng Ama gaya ng paniniwala ng mga saksi ni Jehovah, kundi siya ay kapantay ng Diyos sa pagka-Diyos, sapagkat sila ay iisa ng kalikasan at esensya, gaya po ng paniniwala natin ng mga Baptist. Ito po ay malinaw na nakasaad, by the way, sa ating Confession of Faith o yung mga doktrina, summary ng mga doktrina na ating pong pinaniniwalaan sa church. In 1646, London Baptist Confession of Faith, article number 2, pakinggan niyo po, na nakasulat doon, by the way, hanapin niyo na lang. Sabi po doon, in this singular, divine and infinite being, there is the Father, the Word, Logos, o yung ating Panginoong Hesus, and the Holy Spirit, each having the whole divine essence, yet the essence undivided, all infinite without any beginning, therefore but one God, who is not to be divided in nature and being, but distinguished by several peculiar properties. Ano pong ibig sabihin, mga kapatid? Tayo po ay naniniwala na sa isang kadyusan mayroon tatlong persona, ang Ama at ang Logos at ang Banal na Espiritu, no? At ang bawat persona sa isang kadyusan ay a whole divine. Ibig sabihin, sila ay 100% Diyos. Hindi sila parang pizza pie. Nakita na kayo nun, di ba? Nung mga volunteers na naririto. Nagmerienda tayo, di ba? Nung nagpe-prepare tayo. Merong pizza pie. Kala ko kasi noon, ganun ng Diyos na may tatlong hati. Yung 3/4, yung Ama. Yung 3/4, yung Anak. Yung 3/4, Espiritu Santo. Hindi po gayon, mga kapatid. Lahat po sila ay tunay na Diyos. Kagaya na nakikita nyo sa screen. Pantay-pantay, mga kapatid. Ngunit, kahit sila ipantay-pantay, iisa silang Diyos.
at hindi sila pwedeng paghiwalayin sa kabila ng pagiging distinct o pagkakaiba ng kanilang persona. Ganoon po kamisteryoso, ganoon po kamangha-mangha ang ating Diyos. Iisa po siya, ngunit meron siyang tatlong magkakaibang persona. So pinapaniwalaan po natin yung doktrinang iyan kahit hindi po natin lubos na naiintindihan sa kakarampot po nating isipan, simply because yun po yung tinuturo ng banal na kasulatan. Yun po yung maliwanag na tinuturo po dito. At hindi lamang po yan tinuturo sa talatang ating pinagbabatayan ng ating pag-aaral ngayon, gayon din po makikita natin sa ibang bahagi pa po ng banal na kasulatan. Halimbawa sa Pilipos 2, talatang 6, sinabi po doon ng Apostol Pablo tungkol sa ating Panginoong Hesukristo, and I quote, na siya, bagamat nasaan yung Diyos, nasaan yung anyo daw ang ating Panginoong Hesukristo bago siya magkatawang tao, nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay po niya sa Diyos. Narinig niyo ho? O nabasa niyo mga kapatid? Ang pagkapantay po niya sa Diyos. At sa unang kabanata pa lang po ng aklat ng Juan, na pinag-aralan na po natin ng mga nakaraan, Juan kabanatang 1, talatang 1, sinabi ho doon ng pasimula, siya ang verbo, siya ang logos in Greek. At ang verbo ay sumasa Diyos, at ang verbo, ang logos, ang ating Panginoon Hesukristo ay Diyos. Malinaw po sa mga talatang ito at sa napakarami pa pong talata sa Biblia na ang ating Panginoong Hesukristo ay tunay na Diyos, at hindi lamang tunay na Diyos, kapantay ng pagka-Diyos ng Diyos Ama at Diyos Espiritu Santo. Kung sa kabila po ng pagiging magkaiba ng kanilang persona, meaning mga kapatid, yung Ama ay hindi ang anak, kagaya nung maling paniniwala ng mga modalista, at hindi ang Ama ay hindi ang anak ay ang Ama, sila po ay iisa in essence, sila po ay iisa in being, sila po in other words ay iisang Diyos lamang. Ilan ang Diyos? Ayan, very good. Sabi ko sa inyo, natuto na yung mga nagsa-Sunday school dati. So ito po mga kapatid, bakit pa ulit-ulit si pastor? Bakit tinuturo na naman ito sa amin? Kasi mga kapatid, ito po ay napaka-foundational kung bakit po na tayo ay naniniwala na ang Diyos po ay Trinidad. Bagamat meron po siyang iba't ibang mga persona. Ang tunay po kasi na Diyos ay Trinidad. Ulitin ko ha, ang tunay na Diyos na dapat po nating sambahin at paglingkuran ay Trinidad, Triune God. At kung iba pong Diyos ang iyong pinapaniwalaan, ikaw ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Narinig niyo po ba ako mga kapatid? Hindi naman kailangan ang Diyos-Diyosan may rebulto eh. Yun lang lumikha ka ng maling Diyos sa isip mo, Diyos-Diyosan na yun. Minsan nga Diyos-Diyosan nagiging asawa eh. Oo, lalo na kapag pinapahalagan mo yung asawa mo kaysa sa Diyos, Diyos-Diyosan mo yun eh. No? Yung Diyos-Diyosan mo, minsan yung pera. Pag mas mahalaga kumita ng pera kaysa sa Diyos, Diyos-Diyosan mo yun. Anumang bagay na pinapalit po natin sa Diyos ay Diyos-Diyosan. No? Yan man po ay maling ideolohiya o maling paniniwala kung sino ang Diyos. Kaya napakahalaga po mga kapatid at mga minamahal na maunawaan po natin yung katotohanan ito. Kasi kapag namali tayo ng unawa kung sino ang Diyos, baliwala na ang lahat ng ating ginagawa. Kasi ibang Diyos pala yung ating sinasamba at pinapaniwala ang pinaglilingkuran. Now after pong i-express ng mga Hudyo yung kanilang pagkadismaya at kawalan ng pananampalataya sa mga matatapang na at maanghang na kapahayagan ng ating Panginoong Hesukristo, ipinagtanggol po niya o dinipensahan naman po niya yung kanyang pahayag gamit ang banal na kasulatan. So yan naman po yung makikita natin sa pangalawa po nating punto na may pamagat po na ang matalinong depensa ni Jesus. Ang matalinong depensa ni Jesus in verses 34 to 38. Ang sabi po sa verse 34 hanggang 38 o 36 muna. Sinagot sila ni Jesus, hindi baga nasusulat sa iyong kautusan, aking sinabi, kayo'y mga Diyos? Kung tinawag niyang mga Diyos, yung mga dinatnan ng salita ng Diyos at hindi mangyayaring sirain ang kasulatan, sinasabi baga ninyo tungkol sa Kanya na ipinabanal ng Ama na
at sinugo sa sanlibutan, ikaw ay namumusong sapagkat sinasabi ko, ako ang anak ng Diyos. So dito po nabasa natin na gumamit po ng banal na kasulatan ng ating Panginoon Jesucristo na tinawag po niyang mga kautusan. Nakita niyo po yan in verse 34 para po patunayan ang kanyang sinasabi kung sino siya. So dito po humugot ng argumento ang ating Panginoong Jesus para depensahan yung kanyang claim, dahil maging yung mga Hudyo po kasi, mga kapatid, ay iginagalang ang banal na kasulatan. Naniniwala din ho sila sa tinatawag na sola scriptura, ang Biblia lamang ang pinakamataas na autoridad sa ating paniniwala at pamumuhay. The Jews also believe that. Kamukha po ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya dito po nakita natin, ginamit po ng ating Panginoong Jesucristo yung salita ng Diyos, particularly yung lumang tipan, para patunayan na walang mali sa kanyang sinasabi in verse 30. And in verse 34, nabasa po natin na sumitas, nag-quote ang ating Panginoong Jesucristo ng talata mula sa lumang tipan. At yung sinitas po niyang talata mula sa lumang tipan ay matatagpuan sa awit 82 talatang 6. Sa awit 82, mababasa po natin doon na hinahatulan po ng Diyos yung mga tiwaling hukom dahil sa kanilang hindi patas na paghatol. Yan po yung makikita nyo sa Psalm 82. At yung mga tiwali at masasamang hukom na ito ay tinawag po ni Yahweh na Diyos. O teka lang po, Pastor, kala ko po ba iisa lang ang Diyos? Bakit po dito yung mga tiwaling hukom tinawag ni Yahweh na Diyos? Hindi po sila tinawag ni Yahweh na Diyos dahil po sila ay kamukha niyang Diyos. Tinawag po sila ni Yahweh na Diyos sapagkat sila po ay mga hukom na nagre-representa kung sino ang ating dakilang hukom na si Yahweh. So in that sense, sila po ay gaya ng Diyos. Kaya po sila tinawag na Diyos in chapter 82 ng Psalm. So ang argumento po dito ng ating Panginoong Jesus ay kung yung mga tiwaling hukom nga sa awit 82 ay tinawag na Diyos, hindi ba mas karapat dapat siya sa titulong ito sapagkat siya ay totoong Diyos? Ganyan po yung mababasa nating kapahayag in verse 36. Sabi doon, sinasabi baga ninyo tungkol sa Kanya na pinabanal ng Ama at sinugo sa sanglibutan. Sino yung tinutukoy niya dito? Walang iba kundi yung Kanyang sarili. Ang sabi, ikaw ay namumusong sapagkat sinasabi ko, ako ang anak ng Diyos. So, imbis po na mag-back down po at tumiklop ang ating Panginoon Jesucristo doon po sa mga Hudyong hindi sumasang-ayon sa Kanya kung sino siya, siya po ay mas lalong nanindigan at lalong diniinan na siya po ay hindi lamang ordinaryong tao gaya po ng tinuturo ng iba, kundi lalo niyang tinindigan na siya po ay tunay na Diyos. Bagay na dapat din po nating panindigan, bagay na dapat po nating ipaglaban, maging ang kapalitpan po nito ay ang ating buhay. Mga kapatid, I wonder kung dumating yung time na tayo ay usigin at ipadeny sa atin kung naniniwala ba talaga tayong Diyos si Kristo, at kung tayo maninindigan, tayo patayin. I wonder kung ilan po dito yung maninindigan. Pero ito po yung doktrina na dapat handa po nating itaya ang ating buhay. Sapagkat ang ating Panginoong Hesus po, dito sa talatang ito, ay handang ilagay sa alanganin ng kanyang buhay para lamang po sa katotohanan ito. Naalala ninyo, gusto siyang patayin. Pero hindi siya nag-back down. Sinabi pa rin po niya ang totoo, ako at ang Ama ay isa. Ang problema kasi sa ating mga mananampalataya kung minsan, nagiging masyado tayong man-pleaser. Nagiging masyado tayong pa-play safe. Kahit hayagan na pong nililibak ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo ng ibang pananampalataya. Nananahimik lang po tayo sa isang tabi na parang walang pakialam. Para bang hindi big deal sa atin na nililibak at binababa ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po dapat gayon, mga kapatid. With regards to this, mga kapatid, napakaganda po nung sinabi ni John Calvin, isa pong theologian. Sabi niya, pakinggan niyo po, mga kapatid, a dog barks
when his master is attacked. A dog barks when his master is attacked. And I would be a coward if I saw that God's truth is attacked and yet would remain silent. End of quote. In Filipino, ang aso ay tumatahol kapag inaatake ang amo niya. Magiging duwag naman ako kung mananahimik lang ako habang nakikita kong inaatake ang katotohanan ng Diyos. Mga kapatid, we are to choose our battle, yes. At isa ang pagiging Diyos ni Kristo at ang banal na Trinidad sa mga doktrina na dapat po tayong handang ipaglaban, maging ang kapalit man po nito ay ang ating buhay. Why? Yung master natin, yung ating Panginoong Kristo, handa siyang mamatay para sa katotohanan ito. And as His followers, we must do the same. We must be willing as well. Hindi po tayo dapat maduwag. Ba't ka maduduwag? Kahit pugutan ka ng ulo, buhay na walang hanggan yung nahihintay sa'yo. Pasaktan ka, oo. Masakit, ano? Pero, hindi ka mapapahamak. Mabibigyan mo ng kalwalhatian sa Kristo. Now, let's go back to our text. Malapit na tayo magtapos. Let's go back to the narrative. Alam po ng ating Panginoon Jesucristo na kahit po yung ano yung kanyang sabihin at ay sarado na po yung utak ng mga Hudyong ito. Kaya umapila po siya sa kanyang mga gawa. Ganyan po yung mababasa natin in verses 37 to 38. Sabi doon, kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng aking Ama, ay huwag ninyo akong sampalatayanan. Sapagkat kung ginagawa ko ang mga yaon, kahit hindi kayo nagsisimpalataya sa akin, ay magsisampalataya kayo sa mga gawa upang maalaman ninyo at pag-unawa na ang Ama ay nasa akin at ako'y nasa Ama. In other words, mga kapatid, sinasabi po dito ng ating Panginoong Hesus na kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala na lang kayo dahil sa mga himalang ginawa ko. In chapter 2, verses 6 to 10, ginawa niyang alak ang tubig. In chapter 4, verse 29, nasabi niya yung mga bagay na ginagawa ng babaeng Samaritana kahit noon lang sila nagkita. Meaning to say, ang lahat ay nalalaman ng ating Panginoon Jesucristo. In chapter 5, verses 1 to 16, nagpagaling po siya doon ng isang taong 38 taon ng paralitiko. In chapter 6, verses 1 to 13, pinakain po niya doon ang humigit kumulang 5,000 katao gamit lamang po ang ilang tinapay? 5 at ilang isda? 2. Magkano na lang laman ng wallet mo ngayon? Wallet reveal tayo? Wag, delikado. Pero mga kapatid, alalahanin nyo makapangyarihan ng Diyos. Kaya niya magpakain mula sa 5 na tinapay at 2 isda. Ba't ka matatakot? Ba't ka mangangamba? Chapter 6 verses 16 to 21, lumakad siya sa tubig. Chapter 9 verses 1 to 7, pinagaling niya isang lalaking pinanganak ng bulag. Di ba? Pinag-aralan natin yan last time. At ilan lamang po ito, mga kapatid, sa napakaraming patotoo ng mga himala ng ating Panginoong Jesucristo na nagpapatunay sa kanyang claim na siya ay hindi ordinaryong tao, na siya at ang Ama ay iisa. Hindi sila magkalaban. At yamang hindi sila magkalaban, hindi dapat siya labanan ng mga Hudyong ito. So yun po yung depensa o pagtatanggol ng ating Panginoong Hesus, matalinong pagdepensa ng ating Panginoong Hesus tungkol sa kanyang sinabi na siya at ang Ama ay iisa. Ngunit gaya po ng inaasahan natin, yamang ang mga Hudyong ito ay hindi talaga mga tupa ng ating Panginoong Jesucristo. Naalala nyo, sino lang ang tutugon? Makikinig kay Kristo, yung mga totoong tupa. Sinabi na niya, hindi kayo mga totoong tupa. Kaya gaya ng inaasahan, hindi sila maniniwala. Matitigas ang kanilang mga puso, sarado ang kanilang mga utak. At yan po yung makikita natin sa panghuli nating punto na may pamagat na ang magkaibang tugon kay Jesus. Ang magkaibang tugon kay Jesus. Gaya po na nakaraan nating pag-aaral, natapos po ang kwentong ito sa magkaibang tugon ng mga Hudyo. Ang unang tugon po ay ang kawalan ng pananampalataya.
In verse 39, ang sabi doon, muling pinagsikapan nilang siya'y hulihin at siya'y tumakas sa kanilang mga kamay. Bakit po nila gustong hulihin ang ating Panginoong Hesus? Obvious po ang sagot. Kung titingnan natin yung context in verse 31, gusto nilang patayin ang ating Panginoong Hesus dahil para sa kanila lapastangan siya. Nais niya silang panspaslangin. Sarado ang kanilang mga utak, matitigas ang kanilang mga puso, makasalanan ang kanilang mga gawa. Ang tanong ko sa iyo, kapatid, na nakikinig sa mga oras na ito, na naririnig mo kung sino ang ating Panginoong Jesucristo, ganito rin ba ang magiging tugon mo sa katotohanan ng iyong naririnig ngayon? Matapos na matyagang ipaliwanag sa iyo kung sino si Kristo bilang Diyos na nagkatawang tao na namatay para sa iyong mga kasalanan, ngunit nabuhay muli noong ikatlong araw, ano yung magiging tugon mo dito? Matapos mong malaman na si Kristo ay hindi pala Diyos, ay hindi pala ordinaryong tao, kundi siya ay Diyos at sila ay iisa ng Ama, ano yung magiging tugon mo para dito? Mananatili ka pa din ba sa kawalan mo ng pananampalataya? At hihintayin na lamang yung araw ng iyong kamatayan na hindi mo naman alam kung kailan? At ipagpakatiwala mo na lang sa bahala na at baka naman ang iyong eternal na destinasyon? No, maraming mga tao nagtataka ko, gustong siguraduhin yung kanilang future, kaya bumibili ng insurance, kaya na pinag-aaral yung kanilang mga anak sa kung saan mamahaling eskwelahan, pero ayaw nila siguraduhin yung kalalagayan ng kanilang kaluluwa. It doesn't make sense. Na para bagang walang hanggan yung lahat sa sanlibutan. Lahat tayo mawawala. Kaya kung meron kang dapat siguraduhin sa buhay mo ngayon, yung destinasyon ng iyong kaluluwa. Kasi sa araw ng paghuhukom, hindi na mahalaga doon kung gaano ka kaganda. Hindi nagahalaga doon kung gaano ka kagwapo. Kung gaano kaganda at kagwapo ang jowa mo. O kung gaano kalaki ang bahay mo. O gaano kalago ang negosyo mo. Gaano karami ang ipon mo sa bangko. Sa araw ng paghuhukom, pantay-pantay tayong lahat. At ang titingnan lang po doon, mga kapatid at mga minamahal, kung ikaw po ba ay sumasampalataya sa ipinadala niyang tagapagligtas o hindi. Kapag hindi, mga kapatid, nakakatakot po ang iyong kahahantungan. Ang pakiusap ko sa iyo, kung mahal mo ang iyong kaluluwa, huwag mong gayahin yung mga Hudyong ito na sarado ang utak. Huwag mong gayahin yung mga Hudyong ito na matitigas ang puso. Huwag mong gayahin yung mga Hudyong ito na walang mga pananampalataya. Sapagkat hindi mo gugustuhin ang dadanasin mo sa isang kamay ng banal at galit na Diyos sa huling araw. Ito yung panahon na na nagmamalasakit sa iyo ang Diyos na ikaw ay sumampalataya sa Kanya. Maging kagaya nawa ng tugon mo yung pangalawang grupo ng mga Hudyo in verses 40 to 42. Sila po, yung mga Hudyo po in verses 40 to 42 ay tumugon ng meron pong pananampalataya. So matapos pong magtangkang hulihin ng ating Panginoon Jesucristo ng mga Hudyo, ang sabi po sa verse 40, siya'y muling naparoon sa dako paroon ng Jordan, sa dako ng unay pinagbautismohan ni Juan at siya'y tumira doon. At marami ang mga nagsiparoon sa kanya at kanilang sinabi katotohanang si Juan ay hindi gumawa ng tanda, ngunit lahat ng mga bagay na sinalita ni Juan tungkol sa taong ito ay totoo. At ito ay verse 42, marami ang mga nagsisampalataya sa kanya roon. Di kagaya ng mga Hudyong binanggit ko kanina, marami ang nagsisampalataya kay Kristo sa lugar na dako ng Jordan na pinantahan niya. Naniwala sila na siya at ang Ama ay isa at walang ibang makaliligtas na mga tao maliban na siya ay sumampalataya sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo at magsisi sa kanyang kasalanan. Ulitin ko ang tanong, mga kapatid at mga minamahal, ano ang iyong magiging tugon sa mga katotohanang naririnig mo ngayon? Nawa po, sa pagtatapos ng sermon natin ay nakumbinsi ka na dapat nating paniwalaan na ang Diyos Ama at ang Diyos Anak, hindi lamang sila iisa sa layunin, iisa po sila sa pagiging Diyos. Ito ang isa sa napakahalagang doktrina na dapat po nating tindigan at ipakapaglaban sa mga maling paniniwala na nagkalat po
sa panahon po natin ngayon. Purihin po ang ating Panginoon Diyos. Magsitayo po tayong lahat at tayo po ay manalangin.